kang nakakuha, matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi maganda programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Kaya talagang kako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, Basta Tabloid, Hataw. Sa mga nakikinig at nanonood sa atin sa live streaming, kumusta po kayo? Ito po sa pagtatanghal ng ating palatuntunan ng Hataw sa Balita at Komentaryo. Matampukan ang mga pagtalakay sa mahalagang issue na ating pong pag-uusapan. Siyempre po, maaari kayo mag-participate ho. Kahit na nasa live streaming po kayo, meron po tayong chat room dun eh. Pwede kayo mag-type ng inyong mga comments. At maging sa ating pong mga iba pang link sa social media. Ito ho, puntahan lang ninyo bisitahin yung aming website sa 8crimemedia.com. Yung 8 po na yun ay number po yun. Puntahan ang live broadcast link namin, yung pong HTTP etc. Haba nun eh. Semicolon pa ron para masubaybayan ang live streaming ng aming mga programa. Makikita din ang mga link para sa ating social media accounts tulad ng Facebook, Twitter at Instagram. Pati na din ang ating mga contact dito po sa ating himpilan. Ang landline po naman natin ay 412-0288. Pwede rin kayo mag-text. Ang ating pong numero dito po sa ating himpilan ng text line. Ang text line po natin 0977-342-1644. At mamaya po sa programang Katapat at Karancho, siyempre kasama nyo dyan si Mayor Alfredo Lim. Pero si pansamantala po, may mahalaga kasing lakad si Migs Hill. Ang pansamantalang hahalili, makakasama kami po sa madalit sabi. Kaya wag na kayong bibitiw, hanggang alas 12 po tayo eh. Sasama na namin itong yung sakit Maglasakit sa bulsa. na inyong nararamdaman, masakit ang ngipin, ganyan. Ano may papayo mo pag masakit ang ngipin? Ako, payo ko dyan, kumain kayong candy. Ha? Di ba nung bata ka? Ang sakit ng ngipin ko, sige, kumain kang candy. Mga kaibigan, at siyempre, ang balita ngayon, gusto nilang ika nga po maging ika nga dramatic ang dating nito nga gagawin daw announcement. Announce ano ba talaga? Si Grace po raw doon sa UP. Ewan ko kung anong significance niyan sa kanyang gagawing announcement. Dahil sa siya'y estudyante dyan,
saan-saan na ngayon ang venue, no? Hindi katulad nung unang panahon, sa Plaza Miranda lang talaga venue, eh. Oo. Lahat ng important gatherings o announcement, doon mo bibitiwan Tama. sa Plaza Miranda dahil doon ka hahatulan. Kaya ako nung mayor si Mayor Lim, minungkahi ko, Mayor Lim, pwede ho bang yung mame, tanong natin sa kanya ito. Oo. Yang tungkol sa Plaza Miranda kasi symbolic yan, eh. Para sa akin very symbolic, hindi lamang dahil nga diyan naikwento nyo na minsan, di ba? Oo. Na yung Plaza Miranda, diyan nagsasalita, yung diyan ipinapaliwanag, may issue sa'yo. Diyan nagkakaroon ng proklamasyon at saka meeting di avance. Yun. Debate pa, kasama. Hindi, pagka dyan, nagkamali ka, hindi ka nakasagot sa issue, talo ka na. Yun nga, basta may kaugnayan sa mga importanteng mensahe. Kaya nga sabi ni Magsaysay, di ba? Can you defend that in Plaza Miranda? May Pagka nagsasalita ka, yung meron kang akusasyon, pwede mo bang idepensya yan sa Plaza Miranda? Sa madalit sabi, yung Plaza Miranda, very symbolic yan. Di ba dyan din sumabog yung bomba? Kung saan maraming nakuan dyan, nasabugan ng bomba, si Hubito Salonga, si Ramon Bagaching, at kung sino-sino pa. Diyan nga nakumang si Salonga, di ba? Yung kamay, namilipit yung kamay. Dati kasi ang kamay ni Salonga ganun. Nung wala pa sa pwesto, di ba? Bagay senador yan dati. Nung nasabugan ng bomba, naging ganun yung kamay. Naging bilog. Yan din, naging kahoy yung paano yan, no? Kahoy? Ni Bagaching. Yan, sa madalit sabi po, napakaraming kwan yan eh. Tinanong ko noon kay Mayor Lim eh. Yan ho ba kako pwedeng, baka pwede nating i-restore. Di ba? Yung ganun niyang yung symbolic. Hindi yung ganun na, kundi gagawa ka na ng hindi na matitinag na simbolo ng Plaza Miranda. Halimbawa, yung stage. Maglagay ka dyan, yung bato ang stage, di ba? Pagkatapos, mataas yun yung entabladong gagawin na ipopropose ko sana. Wag na, baka kopyahin ni Erap eh. Alam mo naman yan, mangungopya yan si Erap, di ba? Para magmukha silang dakila. Mamaya natin itatanong ulit yun kay Mayor Lim. Parang hindi pumwede nun. Ang gusto ko pa nga mangyari sana, dun sa aking suggestion, upang hindi makalimutan ng tao yan. Tama. Historical yan eh. Ang daming ang pangyayari dyan nangyari. Ang daming nagtalumpati dyan ang mga namuno sa gobyerno natin, di ba? Oo. Diyan sila tumitindig. Ngayon yung ilalim kako niyan, pwedeng gawing museum. Yung ilalim ng entablado. Itatampok mo ang mga larawan nakuha dito sa Plaza Miranda. Yan ang maganda. Yung mga lumang larawan ng mga personalities at kaganapan dyan mismo sa Plaza Miranda. Di ba maganda yun? Oo, maganda. Pwede nga yun sa sa Maganda underpass no? Maganda talaga akong mag-isip eh. Baka kopyahin na naman. Kaya ang daming nangongopya sa akin eh. Oo, dyan pag nasagap nila, kokopyahin. Ultimo sinasabi natin dito, sinasagap nila. Kokopyahin nila eh. Ultimo si Amado Bagaching. Di ba, saan natin sinabing, pabiro natin sinabi, italikod natin si Rizal. Ba, sineryoso ng di ba, mga kaibigan, pihitin daw si Rizal. Kaya kita mo na. Tapos tatakbo ka pang mayor. Oo. Natawa nga kami ni Percy kahapon. Akala mong merong tarpaulin. Sa Quirino Avenue sa Pandakan. Ano daw nakalagay? Binabati niya yung sarili niya. Nakalagay na, congratulations for being one of the 8 most outstanding congressman. Sino raw nagbigay ng award na yun? Wala. Siya. Wala nakalagay. Wala Litrato lang niya. Hindi yung pito pang kasama niya sa 8 outstanding, hindi rin niya nilagay. Wala. Siya rin yun eh. Mula first hanggang 8. Dinagdagan niya lang.
Mahalatang pag kasi, congratulations to me. Oo. Eh, imbes na gano'n Akalain mo nilagay yun, niya, no? naglagay siya ng, Kunyari may iba pa. yung para magkaroon ng believability. Mm. Ha? Walo raw Eh, sila. dapat doon nakalagay doon, congratulations for being one of the most outstanding patron of gambling lords in the Philippines. Ha? Oh, yan po mga kaibigan. Congratulations to Congressman Amado Bagaching for being ano ba tawag doon? Ano ba ginawa sa kongreso niyan? Di ba? Hindi yung sa suga lang kasi yan eh. Lagi naming nakikita yan. Walang araw na hindi namin nakita yan sa mga hotel na may pasugalan na walang kasamang gambling lord. Oo, tama. Lagi may kausap. Ang madalas kausap niyan talaga, ayan si Peter Saksi. Oo, Nakakasama yan eh. Oo. Kakain kami, di ba? Oh, Meron lounge dun sa taas ng Resorts World eh. Mm. Dun sa mga nagsusugal. Eh, kita mo yung nagsusugal. Mm. Kami ni Peter, nanonood lang. Kasi wala kaming pansugal, gustuhin man namin Oo. magsugal, di ba? Ngayon kami pupunta ron at okay, makikita namin si Jerry Yap, di ba? Oo. Pakakainin kami. Oo. Ngayon makikita mo doon sa may kalbilang mesa, laging nandun Si Amado. si Amado Bagaching. Sino kausap? Ang kausap si Eddie Caballo. Yun, yung gambling lord. Oh, Yung gambling lord na Waiting. ginawan sugar mommy si nung una si Charing magbuhos. Charing Magbuhos. Tapos napunta sa kanya yung yung wetingan. Yan, yung mayabang na yun si Eddie Caballo. Oo. Mistisong kabayo yun eh. Matangkad yun na mataba. Ayun. Medyo malaki katawan. Sa taba, hindi dahil maskulado. Namistisuhin. Yung mga mistisong walang hiyang itsura, ganun. Parang kontrabida sa pelikula. Parang gano'n, no? Parang ang dating niya eh. Sino ba? Baka magalit eh pagka nagbenggi tayo ng artista. Yung si Amado ang chairman ng ano eh. Ibig mo sabihin, walang hiya ako. Ng Di ba? Games and amusement. game ng Hindi kumita eh. kumita. Sa mga gambling Games lord. and amusement kumita. Kaya ang daming pangarerang kabayo yan, si Si- Amado. Sipin mo naaatim nila yun. Mm-mm. Naaatim mong ipaskil sa publiko ang pagmumukha mo. Congratulations pa. Ipinapaskil ninyo sa mga tarpaulin. May malakas na tama ni Amado, no? Ipaskil eh. Oo. Daigin niya sila tupas. Oo. Hindi naman sa kumikibo dyan sa kongreso. Hindi naman nagsasalita. Isipin mo. Wala naman tayo nabalitang bill na naihain yan na para sa kapakanan ng Maynila, tas tatakbo ka sa Maynila. Pagkatapos binabanatan mo pa ngayon yung kakampi mo. Naku po. Ginawa mong kakampi yan eh, Oo. si Erap. Oo. Pagkatapos ngayon binabanatan mo dahil sa ambisyon mo. Yun, tama. Kinampihan mo pala yan sa pag-aakala na makikinabang kayo. Magkapatid. Hindi kayo nakinabang. Oo. So, ngayon, kalaban na kayo. Oo. Ganon din si Atienza. Mm-mm. Di ba si Atienza Ako, hindi ako naniniwala na ang bumabanat kay Atienza, kay Erap, si Atienza at si Amado. Oo. Yung paninira, pwede yun. Oo. Pero, ibig ko sabihin, sayang lang Oo. ang laway ninyo. Bakit ho? Sapagkat, si Erap po, hindi na nangangailangan ng kalaban yan. Oo. Dahil yung sarili niya mismo kalaban niya eh. Oo. Oo. Nag-self-destruct eh. Hindi ba? Kumikiba sa sarili niya. Sino ba ang gumawa ng mga kawalanghyan? Oo. Hindi ba siya? At saka si Isko Moreno. Tama. Kasama yung Konseho de Animal ng lungsod ng Maynila. Oo. Konseho. Di ba? Konseho de Perwisyo. Yung set up na yan, mga kaibigan, dati na yan eh. Binabaklas lang dyan yung tatakbong mayor eh. Oo. Kumbaga, nakakamada sa Maynila yan eh. Saan ba tayo makikinabang? Yung pangkat ng mga matatakaw, yun ang dapat tandaan ng mga butante ngayon. Oo.
yung mga pangkat ng konsihal na nagsisamahan kay Erap, nakinabang lahat kay Erap yan. Kayo ba nakinabang? Hindi po eh. Niloko kayo ng mga yan eh. Kasama yan sa mga nanloko sa inyo. At ngayon, sila itong number 1 nagkakalat na ngayon ng masama labang kay Erap dahil, mga kaibigan, alam nilang palubog na ang empire ni Erap. Alam mo kung bakit? Si JB Ejercito nagsisisi na eh. Oh. Naniniwala na siya sa payo sa kanya ni Jinggoy. Inamin niya kayo, no? Dapat palaan niya, naniwala ako sa payo sa akin ng kapatid ko, si Jinggoy, na wag pagtitiwalaan yung mga politiko sa paligid mo. Kasi daw, katulad ang inihalimbawa, itong si Zamora, yung vice mayor, kasi nga, tatakbo na eh. Yan na. Makikita mo na kabado na sila eh. Nawiwindang, no? Kinakabahan na, natataranta na, mga kaibigan. Si Erap naman, sinusukan na sa Maynila. Kaya wala na hong gagawin si Erap, kundi humanap ng paraan kung paano siya magkakaroon ng leverage. Para ikumpormiso yung mga gusto niyang mangyari. Kapalit ng kanyang pagtulong. Gagamitin niya ang politika para bababuyin ang boto ng taong bayan para in a silver platter, i-deliver niya ito. Sa pag-aakalang yun, makakatulong sa politiko. Nakakampihan niya. Ha? Ang kapalit, palayain mo si Jinggoy at huwag kaming makasuhan sa mga kawalangyaan namin na pinagagawa. Kung pwede natin sunugin ng mga dokumento, burahin na natin ang kasaysayan na ako minsang nakulong at nahatulan, convicted plunderer. Di ba? Yan ang mga kondisyon eh. At saka kukuha ng mga negosyo yan. Yung mga negosyo ko, wag gagalawin. Tulungan nyo ko na itong yung mga palengking ipinagbebebenta ko sa akin ito, wag nang maagaw pa sa akin muli. Hindi ba? Sa akin na lang to, sabi niya. Yan ang magiging kapalit niyan. Wag akong makasuhan dyan sa mga binenta ko, yung Manila Zoo. Wag akong makasuhan dyan sa underpass na walang titulo, na-privatize ko. Di ba? Baka may balak nga ito, yung Manila Bay, ibenta eh. Naku po. Wala rin titulo yun eh. Pwede lang, Anong hindi pwede? Natatambakan na ngayon ng dagat eh. Sasabihin mo hindi pwede. Wala nang hindi pwede ngayon. Si Erap pa. Sino nakaisip sa mundo nung gano'n? Yung underpass i-privatize. Si Erap lang ah. Ano ibig sabihin nun? Ubod ng walang hiya ito pagdating sa kwarta. Hindi ba? Katakot-takot po ngayon, mga kaibigan, ang pagsisisi nitong mga nagsisamahan kay Erap. Balita ko nga, yung kampo ni Isko Moreno kumakampanya Kumakampanya si Erap ibagsak sa Maynila Naku po. Hindi ko na sasabihin sa inyo. Dahil masyado pang maaga. Makikita ninyo, pupusta kayo at sa hindi. Pagdating ng eleksyon, mag-aaway na yan. Umpisa na bakbakan sa kampo ni Erap at saka ni Isko Moreno. Sa dami ng mga namagitang pangyayari sa kanila na ibinabala natin nung araw sa mga botante. Sapagkat nung araw, binababala natin nung tumatakbo sila, huwag kayong magtitiwala dyan. Una, hindi taga Maynila yan, ba't nila dinala rito? Yung purpose nila. Ano ba purpose nila? Magnakaw Yung pagnanakaw na hindi nila magawa sa panahon ni Mayor Lim, mga kaibigan, yun ang ayaw nila, kaya nila inimport si Erap sa Maynila para masunod yung mga katarantaduhan nila. Kasama yung mga konseho na dati kakampi ni Atienza. Yun din yung setup Sila rin, no? Sila rin yun. Lumipat nung napwesto na, wala na si Atienza, dito naman sila lumipat kay Isko Moreno. At si Isko Moreno naman, ang nilipatan niya, parang garapata ito, palipat-lipat. Nilipatan naman niyang aso si Erap. Ngayon, nagsisisi sila pare-pareho. Dahil
Wala eh. Mas magaling sa kanila magnakaw si Erap eh. At saka hindi naman sila uubra dyan. Ay, ano nga, may PhD yun eh. Oh, hindi ba? Mm. Eh walang hiya mas walang hiya sa kanila yan. Walang hiya na kayo. Mas walang hiya yan. Ang magiging labanan ninyo, walang hiyaan. Hindi ba? Kaya takot sila sa kapwa walang hiya. Di ba? Oh, ngayon, yan ang itagaan nyo sa bato yan. Sinabi na namin yan. Dadating ang sandali, magkakahiwalay ng landas yan. Eh pareho walang hiya yan eh. Yan ang kasaysayan, hindi mo na kailangang hulaan yun eh. Tama. Hindi ba? O, kailangan pa bang pag-isipan yun? Hindi na kailangan. Yun ang mangyayari talaga. Whether you like it or else. O, di ba? Tama. Eh, mga kaibigan, asan ba ako? Balik Yan ang mga kakandidato sa Maynila. Oo. Yan. Amado Bagatsing. Caballo. Amado. Pagkatapos, kinakapital ngayon ni Amado yata yung tatay niya. Ba? Oh, Haligi daw ng Maynila. Haligi. kailan? Paano naging haligi yun eh? Yung haligi nga, ginawa niyang paa. Yung haligi ng City Hall, pinatabas niya. Gawin mong paa ko yan, ha? Yun ang paa ni Bagatsing nung araw. Kahoy. Mahilig si Bagatsing na si Amado na magbigay ng mga titulo. O, Na hindi totoo. 8 outstanding congressman. Haligi ng Maynila. Yun ang mga nakalagay sa Anong haligi tarpaulin ng nila. Maynila? May mas masama pa ron. Oh. Sa ilalim ng haligi ng Maynila. Oh. Ano? The Incorruptible. Yun. Naku po. Naku po. Hindi kaya tamaan ng kidlat niya si Amado. Eh, hindi ko naman sa inaano. Sige, bahala na kayo dahil patay na si Minsan, si iniisip ko. Ramon Bagatsing. Ay, si Mang Peter, kabisado niya yun. Kaya lang, nilalagay mo sa isang sitwasyon na mabababoy ang Oo. tatay mo kundi ka walang ya. Di ba? Diyan lang makikita nyo, walang ya yung mga yan eh. Corrupt. Pati tatay nila, na nananahimik na ron sa libingan niya, gusto pang kalakalin, hindi nila alam, yun yung ito tingnan ninyo, ang tao, katulad si Erap, katulad yung mga desperadong yan, yung mga desperadong tao, pagka nag-isip yan, wala nang tamang iniisip yan. At yung ginagawa nila, na mga hakbangin, hindi nila napupuna, puro mali na. Yun. O katulad si Erap, sabi raw, nag-uusap daw itong si Atienza at saka yung isang kaibigan niya. Isang araw, kinukwento sa akin, yung mismong kausap ni Atienza. O, kaharap namin eh. Nakausap ko. Nagtataka raw siya, tinanong niya kay Atienza, nagtataka ako dyan kay Erap. Alam niya, dami na nagagalit sa kanya. Puro ganyan pa ginagawa niya, benta rito, benta ron. Anong iniisip niyan? Ang sagot daw ni Atienza, dalawa lang bagay yan. Yan nagmamadali. Dahil alam niya na hindi na siya mananalo. Para makuha niya yung mga property pagkakitaan niya, kumapal ang bulsa niya. Yung isa naman, sabi, baka yan, tatakbong presidente. Kaya sinasamantala niya yung pagkakataon. Ganun ba? Yun po mga kaibigan ang kinuwento sa atin. Ano ibig sabihin nun? Isipin mo bang ang daming galit sa'yo, pinagbabayad ninyo sa ospital, siningil ninyo. Kaya wala nang nagpapagamot eh. Nung araw, may konti lang malagpasan yung mga nurse doon, doktor. Reklamong katakot-takot nung panahon ni Mayor Lim. Kasi alam nila si Mayor Lim umaaksyon. Nambubuisit lang. Yung kunyari, hindi lang nabigyan ng sandaling atensyon. Gusto niya kasi yung lahat ng gusto niya, maipagkaloob ng ospital. Ganyan ang ugaling Pilipino eh. Pag binigay mo yung kamay mo, gusto hanggang braso kunin. Pag binigay mo naman yung hanggang braso mo, gusto pati leeg mo kunin. Hindi ba? Ganyan ang ugaling. Mga kaibigan, wag na tayo magplastikan. Marami tayong hindi magagandang ugali. Nakasama ito sa dahilan kung ba't hindi umaangat ang ating bansa. Katulad si Grace po, tatakbo. Ano pinagyayabang? Stars, Pauls, align for grace. Mag-a-align daw yung mga artista at saka mga butante. Mga politiko. Ang mga politiko. Mga politiko. Saka sa UP gagawin.
Hindi, magsasama raw eh. Magsasanib Mm. mga politiko. Nung isang beses sinabi na natin sa programa natin eh, na dapat sa kampanya, ito'y panukala, na dapat ipagbawal ang mga showbiz personalities, entertainment personalities, sa mga sorties at campaign ng mga politiko. Bakit? Kasi itong mga artista, hindi ko naman sa minamasama, ang nasa isip lang nila, pumorma at saka magkapera. Tama. Oh. And then, buhay nila. sa bandang huli, kung sakasakaling magtagumpay, Oo. yung kanilang sinamahan, meron silang impluensyang makukuha ron. Lalo na yung mga sexy stars. Ang puhunan niyan, yung dalawa kasi bibig niyan eh. Oh. Yung mga starlet, yung mga sexy stars. Parehong gumagana yun. Naku po. Ha? Yung mga bibig nila. Dalawa yun eh. Yun ang hanap buhay nila. Ang puhunan nila, dalawang bibig. Naku po. Ha? Natawa si Omar. Mga kaibigan. Hindi totoo yun eh. Oo. Alam na alam ko yan eh. Di ba? Oo. Ngayon, ang sinasabi ho natin, dapat silang ipagbawal dyan. Bakit? Ganito na nga kalagayan natin, hindi na marunong bumoto yung mga butante. Lalagyan mo pa ng artista. Naku. Ano'y tinuturo mo? Tayo, namamaos tayo. Ang daming mga taong ibig ko sabihin, meron pa rin silang mga malasakit sa bansa natin, malasakit sa mamamayan, at bilang pagmamalasakit nila, nakikiisa sila sa mga kilusan, mga aksyon na ginagawa kung paano mapapataas ang antas ng pag-iisip ng mga butante para nila matamasa yung pagbabago Oo. sa pamamagitan na matuto silang bumoto sa tamang kandidato. Tama. Hindi ba? Paano mangyayari yun? Paano? Kung ang kampanya natin hinahaluan natin ng katarantaduhan. Personality based. Lalagyan mo ng personality diyan para umakit ng audience. Mapuno yung tao, ng tao yung okasyon. Venue. Hindi ba? Kung saan mo'y dadaos yung mga political campaign. Oo. Di ba? Ano ang nangyayari? Yan. Baliktad. Tinuturuan mong maniwala sa artista pagdating sa pagboto. Oo. Sino yung kasama ng artista? Yung kung sino yung nakatayo dun sa entablado na artistang merong kampanya. Tinuturuan mo silang iboto yon indirectly. Itinuturo mo maging gago kayo. Pang-uto yung artista pang-uto yun. Hindi ka nakakatulong sa bansa, nakakaperwisyo kayo. Ha? Hindi ko naman sinasabing bawal kumita. Hindi. Pero, sabi ko nga sa inyo, lahat ng bagay, merong boundaries. Dapat. Maaari naman kayong kumita pag nag-celebrate na yan, pagka nanalo na yan, doon kayo magpabayad. Doon kayo magpaupa. Pero ang pagboto kasi, ang kampanya kasi, dapat seryoso yan eh. Kaya nga nakakabuisit pagka yung mga politiko nagsasasayaw dyan eh. Nagtututuwad eh. Kumakanta, Nagtititihaya. sumasayaw. Di ba? Si Binay kinakaskas pa tsaka si Erap, kinakaskas pa yung kanila dun sa mga babaeng maiigsing short, nakuna ng litrato, di ba? Noong 2013 Di ba? Kung makikita ninyo, nakikipagkiskisan. Ano yan? Plus pinakikita nyo sa publiko. Anong Saka katarantaduhan kung yan? titigan yung mga nagsasayaw, parang hinuhubaran na, no? Yung hayok na hayok ang Oo. dating, hindi ba? Naglalaway na asong ulol, no? Luluwama to eh. Parang asong nakalawit ang dila eh. Na tumutulo pa yung laway. Dapat magpa-iniksyon kayo na anti-rabies pag kumbidado pala kayo sa mga okasyon Isipin nila. mo yan, no? Mga kaibigan. Hindi ho ba? Hindi ko sa amin na kasi dapat ilagay natin sa tamang
Tamang proper decorum, ika nga. Proper perspective. Wag mo mamasamain, ha. Ako, entertainer din ako eh. Pero, napag-isip-isip ko yan eh. Mali yan eh. Hindi tama yan na umaakit tayo ng mga tao dahil sa may artista rito. Nai-impluwensyahan ngayon, kahit masama yung ikinakampanya mo, di ba? Hindi naman, yung mga artista naman, hindi naman namimili ng kandidato yan eh. Pera lang. Kung sino magbabayad. Mm-mm. Kung sino uupa sa kanila, lalo na yung mga starlet. Naku, Sus Mariosep. Kuwan yan eh. Parang kuwan yan, no? Parang bukid yan eh. Bukid. Nagpapatanim yan eh. Oo. Oo. Nang talong, tinatanim, ha? Dalawa Sa bibig. kanilang bukirin. Dalawa bibig. Dalawa dibdib din yan. Bakit? Ha? Dalawa daw ang dami. dibig, dalawa dibdib. Dalawa dibdib din. Eh kung magpapadagdag ng dibdib, paano? Magpapadagdag. Kaya yan. Hindi ho ba? Mm. Nung araw, alam mo, walang ganyan eh. Ang hinaantay ng tao, yung Diskurso. sasabihin ng politiko. Kaya magagaling ang politiko nun eh, magsalita. O kaya, gusto nila yan. Halimbawa, gusto nila yan. O di syempre, bago mo ipagbawal yan, may mga tututol dyan. Magkakaroon ngayon ng public hearing, Oo. consultation. Ano magiging ano nyo? Ay, hindi sila papayag, di ba? Magagalit sila. Sabi nila kailangan yung entertainment value sa ano. Oo, kasi trabaho namin yan eh. Oo. Iba yung trabaho, iba yung ganyang kampanya na may kaugnayan at pananagutan sa bansa natin. Tama. Hindi ba? Dapat maintindihan nila yun. Halimbawa nga, magkaroon ng pagtatalo. Hindi ba? Hindi naman sila pumipili ng kandidatong ano. Halimbawa, kayo ba? Mm. Walang hiyayang kandidato na sasamahan ninyo. Kung halimbawa papayag ang pwede magpatuloy yung ganyan, negosyo ninyo sa politika, kumita kayo. Paano kung halimbawa itong kandidatong ito, Na inendorso nyo. katulad ni Erapin, magnanakaw, Naku po. pagsamantalahan at gahasain ang sambayan ng Pilipino? Kayo ba papayag na mananagot din kayo? Ay, hindi. Magiging responsable rin kayo, partly responsible, meron din kaukulang katapat na parusang ipaparusa sa inyo. Dahil equivalent ng endorsement yun eh. Yung ginagawa ninyo, kaya nga kayo inuupahan eh. Yun ang purpose nun eh. Lumabas na endorser kayo ng mga kandidato. Yun. Hindi ba? Tama. Kayo ba papayag na may magkaroon ng katapat na parusa? Kung sakaling sumabit yung kandidato at nagwalang hiyayan sa taong bayan, Naku. kayo ba pwedeng lusubin ng mga butante sa bahay ninyo at pagbabatuhin yung bahay nyo? Isipin mo yon. Paano kung may kumampanya ng ganon? Oo. Mga kaibigan, ito mga ito.